Lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang pangarap na laruan, hindi po ba? Sa henerasyon ngayon mga iPhone na ang pangarap ng mga kabataan. Yung tipo bang hindi ka nain sa tropa kapag wala kang iPhone at cool kid ka naman kapag meron ka. Although marami pa rin ang gumagamit ng Android na minsan ay mas mahal pa sa iPhone, pero yung idea na rich kid kapag naka-iPhone sobrang trend nun ngayon. Although I'm talking to the younger generation lang naman. Kapag nasa mid to late 20s ka na hindi na sobrang engaged sa mga lifestyle riches kuno sa internet. Unless na lang isa ka sa mga influencer na kailangan laging maganda ang pampilm sa mga vlogs. Anyway, bago ko po simulan ng kwento ko ay magpapakilala muna ako syempre. Ako nga pala si Cindy. Di ko tunay na pangalan. Actually, lahat ng gagamitin kong pangalan sa kwentong ito ay mga make names lang para na rin po sa privacy ng pamilya ko. Ayoko rin naman pong mapag-usapan ng nangyari sa pamilya namin dahil sobrang sakit po ng pangyayaring ito. Bagay na dahilan para ibaon na ng pamilya ko sa limot. Gusto ko lang po talagang ibahagi ang kwento sa channel nyo dahil masaya po ako kapag nakikinig. Yung paborito ko po ay yung mga magtotropang pumunta ng Cebu tapos ay naka-encounter sila ng demonyo ata o ano. Basta nalimutan ko na po. Konting background lang po sa pamilya ko bago tayo magsimula. Komportable naman po ang buhay namin. Yung bang may makakain kami sa araw-araw at medyo hindi na problema sa pera pero hindi ganoon kayaman para mabili ang lahat ng gusto naming magkakapatid. Kumbaga kailangan naming maghirap sa mga bagay na gusto namin bago namin ito makuha. Kahit pa alam namin na afford naman iyon ng parents namin. Middle class kung tawagin ba. May pera pero kailangan naming maging wise sa paggamit dahil hindi naman ganoon kayaman. May-ari ng maliit na paupahan ng mami ko at ang daddy ko naman po ay may sariling hardware shop. Madalas po kaming tumambay doon dahil nga sa iyon ang business namin at para na rin makatipid sa pasahod. Madalas kami ni daddy ang nagpapalitan sa pag-aasikaso sa customer. Kasama namin yung isa naming trabahador. Tatlo lang kami noon lagi sa shop. Sa shop din ako kumukuha ng baon. Kapag kasi maraming kita may sahod ako ng araw na yon. Pambili ng mga luho ko. Naalala ko noon 13 years old ako. Nagmamakaawa ko kay daddy na bilhan ako ng talking doll pero dahil hindi yun pasok sa budget ay hindi ako nito binilhan. Medyo pricey kasi yung brand ng talking doll na gusto ko. Kung hindi ako nagkakamali ay sa YouTube ko yun nakita. Naging in demand iyon kaya di naman nagustuhan ko. Nalimutan ko rin naman iyon pagkaraan ng ilang buwan at hindi na nabanggit pa kay daddy. Nagkaroon na rin ako ng mga bagong pagkakabalan noon kaya hindi ko na naisip pa. Iyon nga lang ay hindi na wala ang interest dito ng nakababata kong kapatid. 5 years old ata siya nang mauso ito at kahit noong lumipas na ang ilang taon ay nababanggit pa rin niya ang nasabing doll. Ngunit dahil nga may kamahalan ng nasabing laruan ay hindi rin siya nabibilhan ni daddy. Hanggang sa isang araw ay tumawag ang tita namin sa abroad. Natatandaan kong magpi-15 birthday ko noon kaya naman ay tumawag ito para batiin ako. OFW ang tita namin sa Amerika. Ang sabi ng mami noon ay nagtatrabaho daw ito bilang sekretarya ng isa sa pinakamayaman doon. Hindi ko nga lang po alam kung totoo ba ang sinasabi ng parents ko. Pero si tita po kasi yung taong kapag may nirequest ka kaya niyang bilhin. Yung tipo ng tita na tinatawag na rich vibe ngayon o rich tita. Single din po siya ng mga panahon na yon kaya naman kahit anong hilingin namin nakukuha niya pero syempre may mga limitasyon dahil nakakahiya pa rin po. So iyon na nga po Sir Gimbal. Binati ako nito ng happy birthday at sinabing may regalo ito sa akin. Masaya naman ako noon at tinanong kung ano iyon. Nagsabi naman ito na binigyan siya ng bagong phone ng amo niya. iPhone 6 ata yung uso noon. Then, ibibigay daw niya yung luma niyang phone sa akin which is iPhone 5. Yung mga time na ito Sir Gimbal mahal pa ang ganitong gadget at hindi pa uso yung mga refurbished na phone, etc. Syempre masaya ako kahit medyo hesitant si mama na bigyan ako ng iPhone dahil nga medyo mahal yun at takaw hold up daw. Sinabi naman ni tita noon na old enough na raw ako para malaman na kailangan kong ingatan yung mga ganoong bagay.
Narinig iyon ng dalawa kong kapatid na itago na lang natin sa pangalan na Kiza at Carl. Nagreklamo naman ang mga ito na sana sila rin daw ay bigyan dahil malapit na rin ang mga birthday nila. Same kasi sila ng birthday noon, Sir Gimbal. Pumayag naman po noon si tita at sinabing kung gusto daw ng dalawa ay may mga second hand daw siyang laruan doon sa bahay niya. Mga laruan na pinabili ng mga rich kids sa mga magulang ngunit hindi nila nagustuhan. Plinip ni tita yung camera ng phone niya at ipinakita yung mga laruan na nakuha niya. Na-amaze naman kaming tatlo noon dahil halos mga bago pa ang mga ito at take note po mga mamahali na brand. Na-request ni Carl yung isang PSP na nakita niya sa video. Pinaglumaan ito pero maayos pa naman po. Dahil nga sa literal na rich kid ang mga may-ari ay makikita mong hindi ito masyadong nagamit at halos nasabak pa ang ilan sa mga important documents. Tuwang-tuwa si Carl sa bago niyang laruan. Habang si Kisa naman po noon ay namimili ng mga gusto niyang laruan. Medyo madami siyang napili dahil syempre as an 8 years old ay takaw tingin talaga kapag may mga laruan lalo na kung libre. Ipinaulit pa ulit niyang pabidyuhan ni tita yung mga laruan. Napagalitan siya noon ni mama pero wala raw siyang pakialam. Hanggang sa may matapatan yung camera ni tita na nagpasigaw kay Kisa. Nanlalaki ang mga mata nito. Actually, hindi lang po si Kisa pati na rin po ako. Kasi naman nakita namin sa video yung talking doll na matagal na namin hinihiling sa mga magulang namin. Pero ayaw nilang ibigay. Napatigil pa talaga kami ni Kisa para kumpormahin kung iyon ba talaga yung gusto namin na talking doll. Napansin naman iyon ni tita at itinutok ang camera niya sa sinasabing laruan. At doon namin napagtantong iyon nga iyon. Halos magsisigaw sa tuwa si Kisa at sinabing gusto niya ang ganoong laruan. Nagtaka naman noon si tita dahil sa pagkakaalam niya ay wala siyang ganong nakuhang laruan. Pero dahil na rin sa dami ay napaisip siyang nakaligtaan niya lang siguro. Tinanong pa niya si Kisa kung gusto nitong ipadala niya yon at wala namang pag-aalinlangan na tumango ang kapatid ko. Nagdeal din sila ni tita na basta mabait siyang bata ay ipapadala niya ang laruan. Thank you kami ng thank you noon sa kanya bago patayin ang tawag. Excited din kasi akong makita yung dal na since gusto ko rin yun dati pa. Noong araw na yun ay halos lahat ng utos ng mga magulang namin ay sundin na namin. Kahit pagod na ay hindi kami nagreklamo sa takot na isumbong kami ni mama kay tita at hindi ipadala ang mga laruan. Ganoon din ang mga sumunod na araw. Nakahinga lang kami ng maluwag noong muling tumawag si tita at sinabing napaship na niya ang mga gamit. Tuwang-tuwa kami noon and super nagti-thank you. 2 linggo lang ang hinintay namin bago mapasa amin yung box na padala ni tita noon. Konting background lang po sa bahay para hindi kayo maguluhan mamaya. Nasabi ko naman po sa inyo na may paupahan si mami. Bali, isang building po iyon. Malapit po kami sa highway kaya naman yung nasa baba yung hardware store namin. Yung second floor po ay puro paupahan ng mga estudyante nag-aaral ng college. Malapit sa university. May mga umuupa din doon na may mga work na o bagong mag-asawa. Basta halo-halo po. Yung third floor po same lang. Paupahan rin po iyon. Mga puro naman college student yung nangungupahan. Habang yung 4th and 5th floor is bahay namin. Maliit lang po siya kaya 2 palapag. Yung 5th floor din kasi ay sampayan ng mga nangungupahan sa amin. Kaya naman medyo masikip din. Bale, laundry area lang po siya namin talaga na inalaw ni mama na gawing laundry area din ng mga nagre-rent. Although may mga laundry area sa second floor need pa rin nila ng sampayan. Wala kasing bubong yung 5th floor so madaling makatayo. Describe ko lang po yung bahay. Pagpasok po ng 4th floor isang maliit na living room ang makikita then dining area po at kitchen and CR. May kwarto din po doon na maliit lang. Doon natutulog sina mami. Yung gilid ng CR ay may hagdanan naman. Pag-akyat ay may maliit na living area tapos 2 kwarto. Kwarto namin ni Kisa at yung isa ay kay Carl. Sa mini living area may isang mahabang sofa at TV. Then may mga cabinet ng laruan at stuffed toy. Maliit lang po siya at tama lang sa amin.
Dati po namin pinapaupahan ito dahil nasa probinsya kami, pero noong nag-move na kami sa Manila dahil mag-aaral ng masteral si ma'am, dito na kami tumira. Education graduate po kasi siya na magma-masteral that time, kaya ang main source of income niya yung paupahan. So balik na po tayo doon sa nakuhang package. Pagka-uwi ko noon sa school ay nandoon na po iyon. Dinor to door ito ni tita, kaya naman ito na naghintay sa amin sa pag-uwi namin galing school. Masaya kaming nakapag-video call noon kay tita habang binubuksan ng mga regalo nito. May mga chocolate din kasi siyang ipinadala, kaya naman hindi din po kami magkamayaw sa pagpapasalamat. Pinapaalalahanan lang kami noon ni tita na hindi pa rin daw dapat kami maging obsessed noon sa gadget at may limitasyon pa rin daw. Especially sa akin na first time ko ang magkaroon ng phone noon. Binilinan ako nito na pang emergency lang at hindi muna ako magbo-boyfriend. Umuo naman ako doon at kahit ang totoo ay hindi ko siya naiintindihan. Masyado kasi ako noon na naging abala sa mga gamit ko at sa phone na hawak. Ganoon din si Carl na agad na bumaba sa apartment ng isang student na tenant namin para maki-download ng laro. Ngunit ang pinakamasaya talaga sa amin ay si Kisa. Marami kasi itong nakuhang laruan at bukod doon ay nakuha nito ang talking doll na pinapangarap ko rin noon. Matapos ko ngang mag-setup ng phone ay halos inuto ko na si Kisa na ipahiram sa akin yung talking doll. Sobrang ganda po kasi talaga nito. Kulot ang buhok at blue eyes. Maputi din at mamula-mula ang pisngi at labi. Di baterya ito, ngunit ng mga oras na yun ay wala itong baterya, kaya naman medyo nalungkot ako. Bukod kasi sa gusto ko itong paglaruan ay gusto ko rin sanang pagsalitain nito. Naglaro na lang kami noon ni Kisa. Hindi ko binitawan ng talking doll. Paulit-ulit ko itong inaagaw sa kapatid ko at kapag nagagalit naman siya ay inuuto ko siya sa ibang bagay. Nauto ko rin siya noon na ilagay sa kwarto namin ang talking doll. Gusto ko kasi itong makita sa gabi. Ewan ko ba. Pero ang ganda-ganda kasi talaga ng talking doll na iyon, Sir Gimbal. Dahil din kasi sa gusto ko ng ganoon ay para bang nahihilang inner child ko noong nahawakan ko na siya. Halos ayaw ko na nga yung bitawan at kung hindi pa kami tinawag ni Mami for dinner ay hindi ko talaga yun bibitawan. Matapos kumain ay nagpalit na kami ng pantulog, and as a rule sa amin ng pamilya kapag below 18 pa ay kailangang isurrender yung mga gadget around 9 PM. Wala naman kaming isosurrender noon, ngunit for the first time ng gabing iyon ay isinurrender ko ang phone ko kay Mami. Medyo masakit iyon sa loob ko dahil halos wala pang isang araw noong makuha ko ang gadget, pero kukunin na naman ni Mami. Ngunit wala akong magawa noon dahil ang sabi ni Mami ay gusto lang niyang siguraduhin na hindi ka magpupuyat kaka-scroll, kaya naman kahit gusto ko pang i-explore ang bago kong gadget noon ay hindi ko nagawa. Nagbilang na lang ako ng tupa noon para makatulog. Kaya naman po sobrang nagulat ako noong kinabukasan. Ginising kami ng sermon ni Mami na talaga naman na madalang mangyari. Sinesermonan kami nito dahil kinuha raw namin yung gadgets namin sa kwarto nila at inakyat. Nagkatinginan pa kami ni Carl noon at parehong nagtataka. Pareho kasi namin alam sa sarili namin na wala naman kaming kinukuha. Ngunit dahil hindi namin maipaliwanag kung bakit napunta sa second floor yung PSP at yung iPhone, kami pa rin ang pinagbibintangan ni Mami. Mas napaaga tuloy ang curfew namin sa mga gadgets dahil doon. Matapos mag-almusal ay nag-ready na ako para sa school. Nagbihis lang ako noon at nag-aayos ng mga gamit ko para sa pagpasok. Yung higaan ko namin ni Sir Gimbal ay napapagitnaan ng isang cabinet kung saan ginagamit ko yon as study table at lalagyan ng mga kailangan. Ganoon din naman ang ginagawa ni Kiza. Dahil nga favorite naming dalawa yung talking doll ay nakiusap ako noon kay Kisa na ilagay yung talking doll sa ibabaw ng cabinet. 2 di pa ang layo nito sa kung saan ako nakatayo at nagbibihis ng oras na iyon. Kaya naman kung gagalaw iyon ay malabong mapunta sa harap ko. Bago tumalikod para magbihis ay nakita ko pa ito. Kaya naman matapos akong magbihis ay
Halos atakihin ako sa puso ng pagharap ko sa kama ay naroon ng manika. Kumunot pa ang noo ko noon. Iniisip kong hinahawakan ko ba ito at inilapag sa harap ko. Pero dahil wala akong kahit anong maalala ay naisip kong pumasok noon si Kisa habang nagbibihis ako. Inisip ko na naisipan nitong takutin ako at ilagay yung dal sa tabi ko kahit alam ko sa sarili ko na wala naman akong Kisa na naramdaman na pumasok. Bumaba na ako noon at kita ko na si Kisa na kumakain na. Mabilis akong lumapit dito at kinutongan siya. Galit naman itong tumingin sa akin habang tinatanong kung ano ba raw ang nagawa niya. Sinabi ko naman ang tungkol sa dal pero itinanggi nito ang sinasabi ko. Pati si Carl ay nagtaka dahil kanina pa raw sila magkasama ni Kisa. Kaya kung may balak man ang kapatid namin na takutin ako ay malalaman niya. Hindi naman ako naniwala noon dahil walang ibang gagawa noon. Hindi ugali ni Daddy at Mami ang mag-joke ng mga ganoon sa amin. Pero ipinagpilitan talaga ni Kisa na wala siyang ginawa. Matapos ang klase ko noon ay dumiretso na ako ng uwi. Nakasalubong ko yung isa sa mga tenant ng paupahan ni Mami. Binati ako nito at sinabihan na sana daw ay hindi kami maingay sa madaling araw. Naririnig daw kasi niya na nagtatawanan habang naglalabas siya. Kumunot naman po ang noo ko noon, Sir Gimbal. At tinanong kung sigurado ba siyang kami iyon dahil wala naman akong maalalang nagising kami ng madaling araw para lang magtawanan. Ngunit siguradong sinabi sa akin ng tenant na may naririnig daw talaga siya ng madaling araw na nagtatawanan at matitinis pa raw yung mga boses. Naiinis nga raw siya noong una kasi nga mag-isa lang siyang naglalaban noon kaya naman medyo ear sa feeling ng may magtatawanan bigla tapos matitinis pa ang boses. Sinabihan ako nito na magsasabi siya kay Mami kapag naulit daw ito. Nagkibit balikat naman ako noon at hindi na ito pinansin pa. Wala din naman kasi akong maisip na dahilan kung bakit magsisinungaling yung tenant. Matino ito at matalino, isa sa mga mababait na tenant ng paupahan. Very close rin ito si Mami kaya naman alam kong hindi ito gagawa ng kwento. Pero Sir Gimbal wala naman po talaga. Wala akong maalala ang ganoong pangyayari. Pumasok ako noon sa bahay at nagsimula ng maglinis. Bilang panganay sa isang household. Sir Gimbal, ako po yung pinakamaraming task sa aming magkakapatid. Dahil nga busy ang mga parents namin ay may mga naiiwan na gawain na ako na yung gumagawa kapag nakauwi ako galing school. Thankful din po ako kay Mami noon dahil siya ang naglilinis bago ako pumasok sa school. Kaya naman hindi na ganoon kadami ang gagawin ko. Nagsimula na ako maghugas noon ng mga plato. Yung hugasan ng plato namin ay nakaharap sa main door so kapag maghuhugas ng plato nakatalikod ka. Bukas noon ang pinto dahil nga uuwi na rin ang mga kapatid ko. Nasa kalagitnaan ako ng paghuhugas ng may mabilis na dumaan sa likod ko. Hindi ko naman nakita iyon pero ramdam ko ang pagdaan nito at dinig ko yung kalabog ng mga paa niya. Yung bang mabilis pero mabibigat yung mga paa. Ang hirap pong i-explain pero yung mabilis yung takbo niya pero lumalapat pa rin ng gusto yung paa niya sa sahig kaya dinig na dinig ko na napalingon pa ako noon sa likod ko at napailing nang wala akong makita. Inisip ko noon na si Carl yun dahil gano'n naman ito kapag nagmamadali. Inisip ko pa na larong-laro na ito kaya naman nagmamadaling ibaba ang bag. Ngunit natapos ko na ata yung paghuhugas wala pa rin siya. Nakasanayan na po kasi namin na pagkatapos magbihis ay magmemerenda muna kami. Kaya ine-expect ko na pagkatapos nitong magbihis ay bababa ito para kumain. Nagdesisyon na lang akong magsimula na ng laundry. Una kong kinuha yung mga hinumad nila Mami. Matapos iyon ay umakyat na ako sa 5th floor para mag-laundry. Nga po pala, nakalimutan kong sabihin na may dalawang way para makapunta ka sa 5th floor. Yung hagdan sa labas na accessible sa mga tenant at yung pinto ng mini living room namin sa 2nd floor. Pagbukas noon ay terrace na siyang laundry area din namin. Naalala ko pang noong pag-akyat ko ay nadaanan ko yung kwarto ni Carl na nakabukas. Maliit lang ang pagkakabukas nito ngunit kitang-kita kong may nakahiga sa kama niya. Yung tipong paa niya lang ang kita ko. Naalala kong tinawag ko pa iyon. Carl, may merienda sa baba. Hindi naman ito sumagot kaya napailing na lang ako at
Inisip ko na sobrang nag-e-enjoy lang ito kakalaro at ayaw pang magmerienda. Hindi naman ako strict na ate kaya hinayaan ko na lang ito. Lumabas na ako noon sa laundry area kung saan 5 washing at 3 dryer ang nakalagay. Nagsimula na ako nung magpaikot habang nagpapatugtog sa phone ko. Syempre, bagong gadget. Medyo gamit ko pa yon at medyo pakul pa ako. This is around 2017 so medyo hindi pa masyadong boom yung social media di tulad ngayon. Or at least sa mga middle to lower class. I think FB at Wattpad pa lamang ang gamit ko noon at panakanak ang Twitter. Basta nagpapatugtog lang ako noon. Iniwan ko ring nakabukas yung pinto papuntang loob ng bahay. Kaya naman maririnig ko kung lalabas noon si Carl o hindi. Habang nagsasalang at namimili ng song rinig na rinig ko yung tawa ni Carl. Yung tawa niya yung matinis at nakakainis. Paulit-ulit din yun at kahit ilang beses ko siyang sawayin na medyo maingay at nakakarindi na yung tawa ni ay hindi pa rin po ito tumitigil. Nayayamot na ako na sinigawan siya. Sinabi ko rin na kung wala siyang matinong gagawin mabuti pang bumaba na lang siya sa shop ni Daddy at doon na muna tumambay. Doon na rin siya maglaro para sermon siya kay Daddy kapag tumawa siya o gumawa ng nakakainis na ingay. Dumating yung 2 tenant ng 3rd floor. Kambal ito at nakatira sa isang unit. Ngumiti lang ang mga ito at binati ako nang makita nila na naroon din ako para maglaba. Katulad ko po ay isinalang din nila yung mga damit bago nagsimulang magkwentuhan. Noong una po ay about sa love life nila ang usapan. Mga crush sa campus at mga chika nila sa mga classmate nilang nahuling may kabit ang boyfriend nito. Nananatili naman akong nakikinig sa kanila noon at ipinagpapasalamat na dumating sila. Natigil kasi yung tawa at ingay ni Carl noon. Ang akala ko ay alam nitong may kasama ako at nahiyang gumawa ng ingay. Hanggang sa bigla na lang napahinto yung magkapatid at tumingin sa akin. Yung isa po kasi sa kanila ay education ang kinukuhang kurso at may thesis na ginagawa noong mga panahon na iyon. Tinanong po nila ako kung anong oras daw uuwi si Mami dahil may gusto silang itanong dito. Sinabi ko naman po na hindi ko alam kung anong oras ang uwi ni Mami dahil ang alam ko ay may meeting sila ng araw na iyon. Isa sa mga kambal ang nakapansin ng iPhone ko. At dahil nga medyo pricey ang gadget na iyon ay nakiusap ito na kung pwede daw ay mahawakan niya ang phone ko. Pumayag naman ako noon dahil iPhone lang naman iyon at hindi rin naman ako maarting tao. Amazed na hinawakan ng 2 ang iPhone ko. Nagsabi pa sila sa isa't isa na mag-iipon daw sila noong pambili ng same model. Hanggang sa tinanong nila kung saan galing iyon at inexplain ko naman na padala ito ng tita ko sa abroad. Kaya pala si Carl ay may PSP. Nilalaro niya kanina sa baba. Iyon yung pagkakasabi ng isa sa kambal na nagpakunot sa noo ko. Ang sabi ko pa noon ay baka kaninang umaga ang tinutukoy niya dahil tulad ko ay dinala ni Carl ang gadget niya sa school. Ngunit para make sure tinanong ko sila noon. Kaninang umaga po? Tinignan ako ng magkapatid at wala sa loob na sumagot. No, kanina lang bago kami mag-laundry may binili kami sa hardware ng papa mo. Nakita namin siyang nandoon at naglalaro, naka-uniform pa nga siya Sagot ng isa sa kambal. Tumango naman ang isa na chine-check ang camera ng phone ko. Sinesermonan pa nga siya ng daddy nyo na umakyat na muna at magpalit ng damit bago bumaba ulit sa shop. Sir Gimbal, lolokohin ko po ang sarili ko kung sasabihin ko sa inyong hindi ako kinabahan. Pakiramdam ko rin ay nabingi ako sa narinig ko. Dahan-dahan din po akong tumingin noon sa loob ng bahay at tumitig sa nakabukas na kwarto. Kung nasa baba kanina pa si Carl sino yung tumatakbo kanina habang naguhugas ako at yung nakahiga sa kama niya? Bumuntong hininga ako noon para pakalmahin ang sarili ko bago nagdesisyon na silipin ang kwarto. Hinayaan ko yung 2 na kalkalin ng phone ko noon at naglakad ako papasok ng bahay. Ang sabi ko pa ay siguro naman hindi ako masyadong kakabahan dahil may mga kasama naman ako. Marahan at maingat akong lumapit sa pinto ng kwarto ni Carl.
Sa gawi ko ay hindi agad makikita kung may tao sa loob kaya naman itinulak ko ang pinto ng bahagya. Napapikit pa ako noon at nang dumilat ay halos mahimatay ako nang malaman na walang tao sa loob. Wala rin po si Carl o kahit anino nito. Kinabahan na ako noon kasi naman ay sigurado talaga ako noon na may tao doon dahil nakita ko ang paa nito. Pero kung wala si Carl ay sino ang nakita ko kanina at nasaan siya? Sa sobrang takot ko noon ay itinigil ko ang paglalaba ko at nagdesisyon na bumaba sa shop ni Daddy. Nagtaka pa noon ng kambal sa reaksyon ko pero nagdahilan na lang akong may emergency kaya kailangan kong bumaba. Halos madapa ako noon sa pagbaba sa hagdan. Ang bilis ng kalabog ng dibdib ko habang inaalala ang mga narinig na ingay kanina at ang pagtawa ng matinis ng kung sino. Doon ko rin kasi naisip yung sinabi ng isang tenant na may narinig daw itong kaninang madaling araw. Kaparehong kapareho ito ng naririnig ko. Nagulat po noon si Daddy nang makita akong nasa labas ng shop. Ang alam kasi niya ay ako ang gagawa ng laundry kaya naman nagtaka ito noong dumating ako. Naabutan ko rin po ang magaling kong kapatid na naglalaro sa PSP niya at tumatawa pa iyon nga lang ay iba ang boses nito kaysa sa naririnig ko kanina. Nakiusap ako kay Daddy na ako na lang ang magbabantay ng shop at siya na muna ang gumawa ng laundry. Nagtaka pa siya noong una pero pumayag din at binilinan lang kami ng tauhan niya at ni Carl ng iilang mga delivery ng araw na iyon bago umalis. Pagkaalis ni Daddy ay mabilis akong lumapit kay Carl. Ikinuwento ko rito ang nangyari. Umasa na maiintindihan niya ako pero ang siraulo ay tinatawanan lang ako. Kakanood mo yan ng Harry Potter sa TV eh. Natatawang ani nito. Narinig din ng tauhan ni Daddy ang kwento ko at katulad ng reaksyon ni Carl ang reaksyon niya. Natatawa ako nitong tinignan bago tumingin sa phone kong hawak. Ang sabi nito ay iyon ang napapala ng mga teenager na sobrang obsessed sa mga phone namin. Kung ano-ano raw ang nakikita namin sa internet na madalas ay nadadala namin sa tunay na buhay. Hindi na ako nakipagtalo pa, Sir Gimbal. Wala rin naman kasi mangyayari kung makikipagtalo pa ako. Kahit naman anong gawin ko hindi sila maniniwala sa akin kaya naman hinayaan ko na lang. Dumating na din si Kisa noong medyo hapon na at dumaan pa ito sa shop. Kasama niya noon si Mami na kakatapos lang ng meeting. Lumapit ito sa amin at hinalikan kami sa noo. Tinanong niya rin kung nagmerienda na ba daw kami o hindi pa. Sinabihan ko naman na oo at tapos na. Ipinaalala ko rin na hinahanap siya ng kambal na tenant kaya umakyat na ito sa itaas. Sumunod naman sa kanya si Kisa na masaya dahil ayon dito ay maglalaro na ito ng talking doll niya. May dala din itong battery na winawagayway niya. Nagstay ako sa shop hanggang sa closing time. Noong maggagabi na bumaba din si Daddy para tumulong sa pagsasara at sabay-sabay na kaming umakyat. Naabutan namin sa bahay yung kambal na nagpapatulong yung isa kay Mami sa thesis nila. Ini-interview nila noon si Mami tungkol sa kung saan habang si Kisa ay kumakain ng hapunan. Pagpasok namin ay otomatiko naman na huminto ang mga ito sa ginagawa nila dahil nag-aya na noon ang Daddy na kumain na. Doon na rin kumain yung kambal kasabay namin. Natapos ang dinner at pati na rin ang paghuhugas ko. Umakyat na ako sa taas para gumawa ng mga assignment. Nadaanan ko pa noon si Kisa na naglalaro ng doll niya. May battery na ito noon kaya naman mas enjoy niya ang paglalaro. Hi, I'm Kisa. Dinig kong sabi ng kapatid ko. Hi, I'm Kyla. Ani naman ang manika. Natuwa din akong napalingon doon pero dahil nga may gagawin pa ako ay hindi ko muna ginulo si Kisa. Yung doll po pala ay si Kyla. Na-release ito around 2015. Sikat po ito sa mga kabataan dahil nakikipag-usap ito na parang isang tao. Hindi ko rin po alam kung paano ito ginawa pero ganoon ang program niya. Nakaprogram ito para kausapin ng isang tao at sumagot na parang totoong bata. Maari kang magtanong dito at sasagutin niya rin iyon. Ganoon din po ka-high-tech ang manika na iyon. Medyo pricey lang po siya para sa amin kaya ayaw ng parents ko. Siguro way back 2015 is around 5K to 7K ang isang doll. So 10 to 14 kung bibilhan nila kaming dalawa ni Kisa. Balik po tayo sa istorya, Sir Gimbal.
Natapos akong gumawa noon ng assignment at dahil nga sa gabi na muli naming sinurrender ni Carl yung gadgets namin habang si Kisa ay nilagay doon sa study desk yung laruan bago kami matulog. Hindi ko alam kung anong oras noon nang magising ako. Nagsasalita yung talking doll ni Kisa. Hi, I'm Kyla. Hi, I'm Kyla. Ganoon po siya. Ganoon po siya ng ganon. So akala ko pinaglalaroan lang siya ni Kisa. Nakapikit akong pinagsabihan siya na itigil na yung paglalaro. Kaso ang kulit every 5 minutes ay nagsasalita yung doll. Halatang may naglalaro so sinabihan ko siya noon na kung hindi siya titigil isusumbong ko siya kay mami. Awa ng Diyos ay tumigil naman yung pagsasalita ng doll at nakatulog na ulit ako. Yun nga lang ay tanghali ako nagising kinabukasan kaya nasermonan ako ni mami noon. Nakapamewang ito sa harap ng pintuan ng kwarto namin habang pinapagalitan ako. Sinabihan ako nito na baka daw naglalaro ako o nabibisi masyado sa phone kaya inaabot ako ng hating gabi sa paggawa ng mga schoolworks. Pero syempre nagdahilan ako noon na napuyat ako dahil sa naglalaro si Kisa ng doll niya. Ipinaliwanag ko na nagsasalita noon si Kyla na every 5 minutes noong madaling araw kaya naman halos hindi ako makatulog. Galit na galit si mami nang malaman iyon at pinakyat pa talaga si Kisa na kasalukuyang nag-aalmusal. Tinanong noon ni mami si Kisa pero itinanggi nito ang paratang. Ang sabi nito ay hindi niya nilaro si Kyla noong madaling araw. Nagtalo pa kami noon dahil sigurado ako sa narinig ko dahilan para mainis sa akin si Kisa. Sa inis nito ay lumapit siya kay Kyla at inopen ang likod nito. Iniharap niya sa akin ang laruan at sinabing paano daw gagana si Kyla wala naman daw itong battery. Tinanggal daw iyon ni daddy dahil hindi original ang nabili nila. Kaunting laro lang daw ay nalobat na. Gulat na gulat po ako noon sa nalaman ko, Sir Gimbal. Alam ko kasing nagsasalita talaga kaninang madaling araw si Kyla pero imposible din na gumana ito kahit walang battery. Napagalitan pa ako ni mami dahil doon. Idadamay ko pa raw si Kisa sa kalokohan ko. Na poprostrate naman akong pilit na nagpapaliwanag sa kanya pero hindi ito nakikinig sa akin. Sinabihan lang ako nito na maghanda na sa pagpasok. Naiiyak ako sa inis dahil doon. Maghapon akong tulala at iniisip ang mga nangyari sa bahay. Ilang beses din akong tinawag ng teacher ko pero hindi ko iyon nasagot dahil sa kakaisip. Gusto kong magkaroon ng kasagutan ng mga tanong ko. Lumipas sa mga araw at mas lalong lumalayo mga nangyayari sa akin at malala pa parang ako lang yung nakakaranas ng mga pangyayari na ganoon. Yung pamilya ko ay hindi naman. Para bang ako lang ang tinatarget ng kung sino at ang mga nakapaligid sa akin ay hinahayaan lang nito. Bukod sa akin ay may mga ilan-ilan din na nakakaranas ng kababalagan sa building. Katulad ng naranasan ko noong mga unang araw ng gadgets namin. Katulad ko ay nakakakita din sila ng mga tumatakbo na bata na akala nila ay isa sa mga kapatid ko. May mga naririnig din silang sounds sa may fifth floor na akala nila ay kaming magkakapatid ang may gawa. Ang pinakamalala yung ginagaya ng kung sino man ang gumagawa nito sa amin ng anyo ng bawat tao sa building na iyon. Dahilan para magkaroon ng malaking problema sa buhay ng isa't isa. Isang araw po noon at papasok na sa university ang isang tenant namin sa second floor. Pababa na siya noon nang makasalubong niya yung classmate niya na tenant din namin ngunit sa third floor naman ito nakatira. Ayon sa tenant namin sa second floor ay nag-usap daw sila nito at sinabi raw sa kanya ni T3 po para sa third floor na wala raw silang pasok dahil may seminar ang professor nila. So naniwala naman doon si tenant sa second floor. Bumalik ito sa apartment niya at nagpalit ng pambahay. Ginugol niya ang buong maghapon sa paglalaro ng games at panonood ng TV dahil akala nga niya ay wala silang pasok. Pero noong gabi na at lumabas na siya sa apartment para bumili ng pagkain ay nakasulubong niya si T3 na pauwi galing sa university. Nagalit si Tito dahil pinagsinungalingan siya ni T3 at hindi siya nakapasok dahil sa sinabi nito. Itinanggi naman iyon ni T3 at sinabing hindi niya nakita si Tito noong maghapon na iyon. Ang sabi pa niya ay maaga siyang umalis dahil may inasikaso siya kaya napaka-imposible ng sinasabi nito. Nag-cause iyon ng away sa pagitan nila. Hanggang sa maging usap-usapan na ang mga nagiging karanasan ng marami sa building na iyon.
Simula ng araw na nakatanggap kami ng package, nagsimula na sabihin ng mga tenant ang mga nararanasan nilang kakaiba kanila mami, pero dahil hindi nga nila yun nararamdaman ay hindi sila naniniwala. May ilan pa na nagsabi na baka raw may sumpa ang mga laruan na ipinadala ni tita na mabilis naman itinanggi ni mama. Dahil bakit naman daw kami isusumpa noon ni tita, maayos naman ang relasyon nila. Isa pa ay mabuting tao si tita. Sigurado sila na hindi iyon magagawa ng tita ko. Hindi rin naniniwala si daddy noon. Tinatawanan niya mga kinukwentong kababalagan ng mga tenant sa building. Ang sabi niya ay mga pagod lang ang mga ito kaya nakakakita ng kung ano-ano. Baka rin daw talagang nagkita si tito at titri noon at ayaw lang umamin ni titri, o kaya naman sadyang tinatamad lang si tito pumasok. Hanggang sa isang araw ay siya na ang makakaranas ng katatuwang pangyayari, bagay na naging dahilan para maniwala siya sa mga sinasabi ng mga kapitbahay namin. Hindi pa ako pinapanganak may business na si daddy, kaya naman hindi kataka-taka na may mga suki na siya noon na willing sa kanyang bumili ng bultuhan. Katulad na lang ng isang sikat na engineer sa Pilipinas. Hindi ko na po papangalanan, pero sikat po siyang engineer dahil gwapo ito at matalino. If I'm not mistaken, may TikTok din po siya ngayon. Ito yung time na nasa early 20s pa lang yung engineer na ito. May mga project siya na kapag din na materialis ay kay daddy sila kumukuha. May mga kahoy din kasing tinda noon si daddy, pero sa ibang branch. So iyon na nga po, nagkasundo si daddy at si kuya engineer na bank transfer yung bayad. Pero noong time na iyon ay may parang sukli pa si engineer kay daddy, kaya sinabi ni engineer na babalikan niya ito sa shop ni daddy. Tanghali raw noon nang dumating si engineer ayon kay daddy. Dahil busy ay agad niyang ibinigay ang sukli ni engineer at bumalik na sa ginagawa. Hindi rin sila nakapag-usap noon dahil ang sabi ni daddy ay parang wala daw sa mood si engineer at kunot ang noo. So iyon na nga po, nag-move on ang araw na iyon si daddy. Dahil ang alam niya ay nabigay na niya ang pera ni engineer. Kaya naman po noong hapon nagulat si daddy nang dumating daw si engineer at nakangiti nitong hinihingi yung sukli niya. Nagtaka na raw noon si daddy dahil alam niya ay nabigay na niya ang sukli. Inisip pa niya noon na baka makakalimutan na si engineer, kaya naman nakalimutan nitong kinuha na nito ang sukli niya. Pero pinagpilitan ni engineer na wala pa siyang nakukuha. Ipinaliwanag niya kay daddy na busy siya maghapon kaya imposibleng makadaan siya sa shop. Ang sabi naman ni daddy ay sigurado siyang binigay niya ang pera sa lalaki. Medyo nagtalo pa sila noon. Kaya naman sinadjust na lang ng trabahador ni daddy na tignan nila ang CCTV para doon nga nila malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Pumayag naman daw silang pareho dahil confident silang dalawa sa sagot. Pero laking gulat ni daddy noon nang i-check nila ang CCTV. Wala roon si engineer sa oras na sinabi ni daddy, pero makikita si daddy sa CCTV na parang may kausap at wala naman. Kitang kita din dito na may inabutan siya ng pera kahit wala naman talaga siyang kaharap. Gulat na gulat po noon si daddy pati na si engineer. Pareho silang kinalibutan sa nangyari at syempre nagsorry din si daddy na naintindihan naman ni engineers dahil sa nakita. Sinabihan pa nito si daddy na mag-ingat at ipabless ang shop. Tumango naman si daddy noon. Kahit ang totoo ay shock pa rin siya sa nangyari. Hindi pa iyon ang mas nakakakabang experience ni daddy, Sir Gimbal. Dahil nung gabi na at i-check niya ang wallet niya ay nakita niya ang envelope na may laman na pera. Iyon yung envelope na pinaglalagyan niya ng pera na sukli ni engineer. Doon na natakot ng husto si daddy at sinabi nila ito kay mami. Nag-decide silang ipabless yung buong building at pati na rin yung mga gamit na galing kay tita. Napanatag lang sila noong matapos na ang bendisyon. Ilang linggo rin ang lumipas noon at akala namin ay ayos na hanggang sa muli akong makaramdam ng kakatuwang pangyayari. Matagal na naman na akong mahilig makinig ng mga songs, iba't ibang podcast. Madalas din akong naka-headset kapag nakikinig. Naalala kong birthday yun ni Carla at Kiza. Nagkaroon ng maliit na salo-salo sa bahay kaya marami ang tao. May mga bisitang dumating si Carl at nasa kwarto niya ang mga ito at naglalaro sila noon ng PSP.
habang nasa salas naman yung mga bisita ni Kisa at binibida yung mga laruan niya. Syempre, ako po yung isa sa mga nag-aasikaso noon sa mga bisita. Taga-sandok ng mga pagkain at taga-hugas ng mga pinagkainan. Although may mga paper plate na nakahanda may mga hugasin pa rin na kailangan hugasan. Naka-headset ako noon habang naguhugas. Heavy metal ang music kaya halos wala akong marinig sa ingay ng mga bisita. Nakaramdam ako noon ng kalabit. Noong una ay hindi ko iyon pinapansin pero muli itong umulit. May kumalabit na naman sa akin tapos ay tumawa pa ito. Akala ko noon ay isa sa yun sa mga kaklase ni Kisa na pinagtitripan ako kaya hindi ko pinapansin hanggang sa lumipat na yung song sa isang song na alam kong wala sa playlist ko. Pamilyar po ba kayo sa kantang Ugoy ng Duyan, Sir Gimbal? Yung ang lyrics sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Ganoon po ang narinig ko. Maganda naman po yung kanta kaya ang sabi ko hindi ko na ililipat. Pero maya maya po ay parang nagkaroon ng sounds ng parang nasira yung song. Alam nyo po yung kapag nagpapatugtog kayo ng DVD tapos sira yung sa gitna. Diba may parang sounds iyon? Ganoon po yung narinig ko ng ilang segundo hanggang sa bigla ulit iyon kumanta nga lang ay boses babae na iyon na parang galing sa ilalim ng lupa yung boses. Nakakatakot. Napasigaw ako noon at nabitawan ko yung hawak ko na kubyertos. Napatras ako noon at nanginginig ang mga kamay ko. Napatingin naman sa akin noon yung mga bisita at lumapit si mama. Tinanong niya kung ayos lang ako at sinabi kong oo. Napansin din itong medyo nag-aalangan ako sa sagot kaya naman sinabihan niya akong magpahinga na at siya na ang tatapos ng trabaho ko. Umuo naman ako noon at umakyat na para matulog. Ngunit ang inakala ko pong pahinga ay hindi nangyari dahil kahit sa panaginip ay binubulabog ako ng kung sino. Sa panaginip ko ay mag-isa lang ako sa bahay habang nilalaro yung talking doll ni Kiza. Kinakausap-usap ko pa ito. Hi Kayla, ako si Cindy, ate ni Kiza. Ganoon yung exact word na sinabi ko sa panaginip ko. Tumunog naman noon ang manika at sinabing, Hi Candy, I'm Kayla, wanna be friends? Akmang sasagot na raw ako noon nang bigla na lang magbagong anyo yung manika. Mula sa maganda at maamo nitong muka ay naging kalbo ito at puting-puti ang mga mata at puro dugo ang katawan. Agad ko itong nabitawan at naihagis akong saan. Tumakbo raw ako noon papalabas bago pa man ako makalabas sa pintuan ay lumitaw na yung nakakatakot na manika. Ngumisi ito sa akin habang nakalutang. Hi Cindy, I'm Kayla, wanna be friends? Muli akong tumakbo pero this time papasok na ng bahay at papakyat ng hagdanan. Mabilis ang tibok ng puso ko habang nangingilid ang luhang tumatakbo papalayo sa manika. Sinisigaw ko rin ang pangalan noon ni na Mami at Daddy pero walang tanging boses ng manika ang naririnig ko. Halos madapa pa ako habang naririnig na paulit-ulit nitong sinasabi sa akin. Hi Cindy, I'm Kayla, wanna be friends? Hi Cindy, I'm Kayla, wanna be friends? Napabalikwas ako noon ng bangon. Umiiyak ko pang iniligid ang paningin sa paligid. Habol hininga at pawisan na sinigaw ko ang pangalan ni Mami. Ilang minuto lang ang nakalipas ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang parents ko. Tinanong nila ako kung ano ba ang nangyari at nang makita ni Mami na umiiyak ako ay agad ako nitong nilapitan para aluin. Humahagulhol kong kinuwento sa kanya na panaginipan. Nakikinig lang noon si Mami habang sinasabi sa akin na magiging maayos daw ang lahat. Okay lang daw ako. Sinabi din ni Daddy noon na nandito lang daw sila at hindi aalis. Napatingin ako sa natutulog na si Kiza. Doon ko lang na-realize na gabing-gabi na pala at napahaba ang tulog ko. May sinat din ako kaya naman ang sabi ni Mami ay hindi na raw niya ako ginising. Tinanong muna ako kung gusto kong kumain o kung may kailangan ako. Ang sabi ko ay dalhin na lang nila sa first floor ang talking doll ni Kisa na nasa study table. Sabi ko ay ayokong makita iyon dahil natatakot ako rito. Pumayag naman ang mga magulang ko at nang masigurong okay na ako ay lumabas na ang mga ito at dala nila si Kayla. Nakabalik naman ako noon sa pagtulog, Sir Gimbal. Yun nga lang ay paulit-ulit ang panaginip ko noon kaya putol-putol din ang tulog ko hanggang sa mag-umaga na.
Ang susunod ko pong sasabihin, Sir Gimbal, ay base na lang sa kwento ni na Mami at Daddy Carl at Kisa sa akin. Dahil hanggang dito na lang po ang naalala ko noong magising naman po ako ay nasa ospital na ako. Ganito po yung nangyari, Sir Gimbal. Noong mag-umaga na raw ay nagising na kaming lahat pero halata pa rin daw noon yung hindi ko magandang pakiramdam. Kaya naman sinabihan ako noon ni Mami na huwag na munang pumasok at magpahinga na lang muna. As usual ay naghanda silang lahat sa pagpasok. Ang sabi noon ni Carl ay siya ang unang nakapansin na may kakaiba na sa akin dahil hindi na raw ako nagsasalita at tulala na, pero hindi raw niya pinansin iyon dahil nga akala lang niya ay masama lang din ang pakiramdam ko. Nag-alisan na sila noon kaya naman naiwan ako mag-isa sa bahay. Ang sabi ni Daddy sa akin ay nagsumbong daw yung isa sa mga tenant namin. Naglalaba daw kasi ito nang makarinig ng mga nababasag na gamit at tumatawang boses. Sinabi din ng tenant na nakakarinig din siya ng mga ingay na parang may nagtatakbuhan na tumiiyak. Akala nga noon ng tenant may bisita kami. Bigla pa itong napa-sign of the cross noong sinabi ni Daddy na ako lang mag-isa sa bahay at wala akong kasama. Pinagpilitan pa rin ng tenant na narinig daw niya ang ingay hanggang sa magdesisyon na si Daddy na silipin ako. Noong pumasok daw sila sa sala sa 5th floor ay halos mapatras daw sila nang makita ang nagkalat ng mga gamit sa lapag. Yung itsura daw ng sala namin sa 5th floor ay parang ninakawan. Yung bang hinalugad lahat ng gamit para makita yung kung ano ang hinahanap. Kinabahan daw noon yung tenant namin pero si Daddy ay nag-aalala sa akin. Dumiretso daw sila sa kwarto namin ni Kisa at doon daw ay nakita akong nakabalikta ng tayo at habang nakangisi, yung bang yung ginagamit kong pae yung kamay ko tapos yung paa ko ay nakataas. "Hi Daddy, I'm Cindy. Wanna be friends?" Napaatras daw noon si Daddy nang magsalita ako. Mas lalo daw napa-sign of the cross yung tenant at tumakbo pa palabas noong makita ang sitwasyon ko. Nagtawag daw ito ng tulong sa iba pang mga tenant. Lumapit naman sa akin noon si Daddy pero bago pa siya makalapit ay umayos na ako ng tayo at nakangising tumingin sa kanya. "Hi Daddy, I'm Cindy. Wanna be friends?" Pilit akong hinawakan noon ni Daddy para alugin pero ginamit ko lang ang isang kamay ko para itulak siya. Lumipad daw noon si Daddy at tumama ang likod niya sa may pader. Sakto naman na pasok iyon ni Carl at Kisa na kakagaling lang sa school. Nabalitaan nila ang nangyari kaya sa 5th floor sila dumiretso. "Hi Daddy." Napatakbo daw noon si Carl kay Daddy para tulungan itong tumayo. Pero si Kisa ay nananatiling nakatayo sa may pintuan habang nakatingin sa akin na nasa pintuan ng kwarto namin. Kuya, si ate ba yan?" Halos walang boses na tanong nito. Doon lang daw ako napansin ni Carl at sabay silang napatitig sa akin ni Kisa. "Hi, I'm Cindy. Wanna be friends?" Bumaling daw ang tingin ko noon kay Kisa at lumakad papalapit dito. Mabilis naman na tumayo si Carl para sana pigilan ako pero noong hinarang niya ang sarili niya ay nagulat ito sa isang kamay ko siyang nasakal at naiangat. Bagay na hindi ko nagawa noon sa kanya dahil kahit nag-aaway kami noon ay alam niyang mas malakas siya sa akin dahil lalaki ito. Napasigaw daw noon si Kisa nang maiangat ko si Carl. Agad naman daw pumasok yung ibang tenant at halos lahat sila ay inaawat ako sa ginagawa ko sa kapatid ko. Pero wala daw nangyari noon. 5 tao ang pumigil sa akin noon. 2 lalaki ang may hawak sa akin at ang 3 ay tinanggal ang pagkakasakal ko kay Carl. Namumula na ang kapatid ko noon. Halatang hindi na daw nito kaya ang nangyayari pero hindi rin daw nila alam kung paano tatanggalin ang pagkakasakal ko noon kay Carl. Hanggang sa bigla akong niyakap ni Papa sa likod at paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ko. Hinila din ako nito papalayo at unti-unti nila akong nailayo noon kay Carl na napaupo sa sahig at umuubo ng umuubo. Umiiyak na noon si Kisa habang nakikita ang nangyayari. Bigla ko na lang kasing itinulak yung may hawak sa akin bago ang tumawa ako ng malakas na parang wala nang bukas. Yung tawa ko parang tawa ng isang taong nanggagaling sa ilalim ng lupa yung boses. Garalgal at nakakapangilabot. Dumating yung ibang mga tenant na nagtawag ng tulong, may mga barangay tanod na dumating at pulis. May isa din na nagtawag ng pari.
Unang kita pa lang daw sa akin ng pari napasign of the cross na ito at sinabihan ng iba na umalis na lang. Sinama din ng kambal si Carl at Kisa dahil ayaw daw ni Daddy na iwan ako. Pagkatapos ay isinara nila ang pinto ng bahay at nagsimula na mag-exorcise. Nagsimula na magdasal ang pari habang nagdadasal ito ay tuloy raw ang pagtawa ko noon. Gumagalaw din ang mga gamit sa buong bahay. Lumulutang ang mga ito habang tumatawa ako at panakanakang ginagaya yung sinasabi ng pari. Nagpapatay sindi rin noon ang mga ilaw. Ang sabi ni Daddy noon ay noong sumindi daw ang ilaw ay nasa malayo pa daw ako pero noong namatay lang ang ilaw at muling sumindi ito ay sakal-sakal ko na raw si Father at iniangat ito. Nagsigawan daw sila noon at noong mamatay ang ilaw ay halos hindi na sila huminga. Noong sumindi ulit ito ay nakita ni Daddy na nalaglag na raw ang Bible ng pari at wala na itong ulirat. Yung krus din na nasa altar ng bahay namin noon ay unti-unting umusog at naging baliktad. Mas lalong lumakas ang hangin habang tumatawa ako at binitawan ng pari ng walang malay. Dinampot naman daw ng kasama nito ang Bible ngunit nanginginig iyon sa takot. Nagsimula na raw akong lumutang sa ere. Nakalahad ang mga kamay ko habang nakangisi sa mga kasama sa loob. Nagliliparan ang mga gamit namin sa bahay, ganoon na rin ang mga iilang libro. Nagulat pa noon si Daddy dahil pati raw ang rosaryong nakasabit ay napigtas daw noon. Halos mapatras sila nang makita iyon. Pero nakiusap daw si Daddy sa mga kasama na tulungan kami, tulungan ako. Sumigaw noon si Daddy at sinabing lumaban ako sa kung sino man ang nakasapi sa akin. Nakailang lunok pa raw noon yung parang kasama ng pari bago ito nagsimulang magdasal. Nagsimula na rin na sumali sa dasal sina Daddy noon habang pinipilit nang lumapit sa akin para hawakan ako pero hindi nila magawa iyon dahil sa lakas ng hangin at dahil na rin nakalutang ako. Patuloy lang ako noon sa pagtawa noon. Nakalapit na noon sa akin si Daddy pero dahil nakalutang ako ay kinailangan pa niya akong talunin para maabot niya ako. Nang maabot ako ni Daddy ay agad niya akong niyakap at dalawa kaming nagpagulong-gulong sa hagdanan. Nasa may hagdanan na side kasi kami noon kaya naman hindi ko na rin napigilan si Daddy noon at nagpatihulog na lang siya. Patuloy pa rin ang mga kasama nila sa pagdadasal habang sumusunod sa amin pababa. Noong nasa baba na kami ay nakangisi ko raw na hinarap noon si Daddy at sinabi rito na wala siyang anak at hindi na siya magiging masaya sa buhay niya. Sinabi ko raw sa malalim na boses na hindi ko na ibabalik pa si Cindy sa kanila. Sinukahan ko sa mukha si Daddy ng dugo dahilan para mabitawan ako nito at makatakas ako. Mabilis naman na lumapit yung kasama ni Daddy sa kanya para tulungan siya tumayo. Ako naman ay gumagapang mula sa sahig hanggang sa kisame ng bahay. Nakangisi daw ako noon at puting-puti ang mga mata na nagihing takutan na nakatingin sa akin ng lahat pero patuloy pa rin sila sa pagdadasal. Bigla raw akong sumigaw noon. Sa sobrang sigaw ko na parang nabigay ang lahat ng tao na nakakarinig. Tinakpan nila ang mga mata at tainga nila noon at pilit na lumayo sa akin. Muli daw akong tumawa noon. Hindi nyo na siya makukuha. Akin na siya. Nakangisi ko raw na sabi iyon pero hindi pa rin nakinig sa akin si Daddy. Paulit-ulit itong nagdadasal kasama ang iba pa. Bigla na lang daw akong tumalo noon at saktong inibabawan ko si Daddy. Muli akong sumuko ng dugo sa mukha nito kasabay ang muling pagkasara at bukas ng mga ilaw. Maiilan sa kanila ang hinahagisan ako ng asin ngunit walang epekto. Tumatawa lang ako ng tumatawa habang nakikita silang natatakot. Hanggang sa itinaas ko ang isang kamay ko. Doon na muling nagliparan yung mga gamit sa bahay including yung mga utensils. Ang ilan doon ay tumama pa sa mga pulis na kasama ni Daddy. May iilan sa kanila ang natamaan mismo sa dibdib na siyang ikinatumbi nila. Pero hindi yung naging hadlang para hindi ituloy ng kasama ng pari ang pagdadasal. Muli akong umangat noon sa ere. Nakabuka ang mga kamay at paa habang nauunang dibdib ko sa paglutang. Sobrang lakas pa rin daw ng hangin noon. Napatayo na noon si Daddy habang sumasabay sa pagdadasal ng kasama nito. Nakangisi pa rin ako noon at tumatawa ng mahina na para bang nasisihan talaga ako sa nangyari.
Hanggang sa bigla na lang may tumalsik na kutsilyo sa dibdib ng daddy. Napahinto lahat noon maliban sa lalaking nagdadasal. Hawak-hawak noon ni daddy ang dibdib bago napalhod sa sahig. Agad namang siyang tinulungan ng mga kasama namin. Pinilit tapusin ng lalaki ang dasal kahit maging siya ay natatakot na rin. Noong matapos niya ang dasal ay bigla na lang daw akong nawalan ng malay. Huminto din sa paglutang ang mga gamit at wala na ang malakas na hangin. Agad naman silang tumawag noon ng ambulansya para dalhin kami ni daddy sa ospital. Noong nasa ospital na tinawagan na rin nila si mami. At yung kambal naman ay sinamahan sa ospital si Carl at si Kiza. Malala ang sitwasyon noon ni daddy at pati na rin yung ibang nasugatan. Ako naman ay hindi pa rin nagising noon kahit pa dumating si mami na umiiyak at hindi alam kung sino ang uunahin sa aming dalawa ni daddy. Sa awa ng Diyos ay wala naman na iba pang nadamay sa nangyari. Nagamot naman yung ibang nasugatan, iyon nga lang ay kailangan operahan si daddy noon. May pumutok na ugat sa kung saan kapag hindi na operahan ay magiging malaking problema. Habang ako ay matapos ang ilang araw ay nagising naman ay wala na akong maalala kahit tanungin ako noon ni mami ay ang huli ko lang naaalala ay yung nagising ako ng gabi at nananaginip ako. Ilang araw din ang in-stay ko noon sa ospital bago ako nakalabas. Si daddy naman ay nag-stay pa roon ng mga ilang linggo dahil sa operasyon niya. Iyak ako noon ng iyak nang malaman ko na ako ang naging dahilan ng pagkakaganoon ni daddy. Although hindi naman nila ako sinisisi pero alam kong masakit din para sa kanya at kanila Carl na makitang nasa ganoong kalagayan si daddy. Umuwi rin noon si tita na nasa abroad dahil sa pag-aalala. Doon lang niya nalaman kasi na yung talking doll na pinadala niya ay may nakasanib na demonyo. Kaya itinapon ito ng may-ari. Nagkataon na nakuha ito ng amo ni tita at dahil hindi rin dito alam ang history ng manika ay isinama sa binigay sa kanya. Sorry din siya ng sorry noon. Umiiyak pa siya noon at sinabing hindi na raw ulit siya tatanggap sa amo niya ng kahit anong second hand o kahit kanino. Ipinagtapat din sa amin ni mami na noong nagpabless sila ng bahay ay wala doon ng manika dahil himala itong nawala ng araw na iyon. Kaya hindi na isama sa nabindisyonan. Noong gabi na ay nakita niya ito na nilalaro ni Kiza. Dinala din namin iyon sa simbahan at hinayaan na sila sa gusto nilang gawin sa manika. Pinabindisyonan na rin namin ulit yung building at mabuti na lang ay mababait ang mga nakatira sa amin. Hindi sila natakot na mag-stay pa sa lugar kahit may history na nangyari doon. Meron naman na mga iilan din na umalis dahil expire na ang kontrata nila sa bahay. Pero may ilang na natili at nagsabi na hindi sila aalis dahil alam naman nila na dahil lang iyon sa manika. Pero iyon po ang akala namin na tapos na. Dahil nga po sa inalis na namin ng manika ay si Kisa naman po nagkamayroon ng problema. Dahil nalungkot ito sa pagkawala ng manika. Halos tinatamad na ito mag-aral at hindi na rin nagkakakain ng kapatid kong si Kisa. Kahit naman gusto ni mami na bilhan si Kisa ng bago ay may trauma na si mami doon. At sinasabi ni Kisa na napapaniginipan daw niya ang manika na humihingi ng tulong ang manika kay Kisa. At tuwing panaginip daw ni Kisa ay napapaniginipan daw ni Kisa na gusto siyang isama ng manika. Sobrang natakot po ako noon, Sir Gimbal, dahil sa isip-isip ko po ay di bali nang ako, wag na lang ang nakakabata kong kapatid. Dahil sa sobrang musmus pa po nito at marami pa po siyang magagawa sa buhay. At isa pa ay napakabait na kapatid ni Kisa. Maalalahanin at masipag. Kumonsulta po kami noon sa isang albularyo, Sir Gimbal. Ang albularyo pong ito ay taga malayo pa at si daddy pa mo mismo ang humanap sa albularyo dahil inirekomenda ito ng isa niyang kakilala. Pinuntahan po ng albularyo yung bahay namin, Sir Gimbal. At sinabing na wala nga po ang manika ay meron naman pong mga nagsidatingan na masasamang espiritu sa bahay. Dahil sa demonyo nga daw po ang nakasanib sa manika ay marami daw po itong naakit na espiritu na ngayon ay naninirahan na sa apartment. Tinawas po ng albularyo si Kiza. At sa pagtawas po ng albularyo kay Kiza ay
may lumabas sa tawas na may nagbabantay sa kapatid ko. At tinanong naman ni Mami kung sino ang nagbabantay sa kapatid ko ay lumabas dito ang isang manika at isang lalaking may sungay. Sobrang kinalabutan po kami noon, Sir Gimbal, at parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ko. Sobrang nag-aalala po ako noon sa kapatid ko dahil ang bata-bata niya pa po para makaranas ng ganon. Wala naman pong ibang gustong maranasan ng kapatid kong kung hindi i-enjoy lang kanyang kabataan at makapaglaro lang ng mga bagay-bagay na gusto niya. Ang sabi pa po ng albularyo ay hindi talaga titigil ang demonyo hanggat wala sa iyang nakukuha na isa sa amin. Habang sinasabi po yun ng albularyo ay nakapalibot po kami na nakatingin kay Kisa noon sa kwarto nito. At ang sabi po ng albularyo ay kailangan naming hanapin ang manika. At isa pang ipinayo ng albularyo ay kailangan itong ibalik sa pinagkunan nito sa ibang bansa. Dahil nandun daw talaga ang tirahan ng demonyo. Iyak po ng iyak noon si tita dahil sinisisi nito ang sarili niya sa mga nangyayari sa buhay namin. Ngunit sinabihan ko po si tita na hindi niya po kasalanan ng lahat dahil kung tutuusin po ay kami po ang hingi ng hingi sa kanya. Wala naman pong ibang ginawa si tita kung hindi ang mapasaya lang kami. Simula po noon, Sir Gimbal, ay inumpisahan na nila daddy at mami ang paghahanap sa manika. Ako din po ay tumulong na at hindi muna po ako pumasok. Nagpaalam muna po ako sa subject teacher ko na may importante po kaming lalakarin ng pamilya ko. Pinayagan naman po ako. Sa paghahanap-hanap po namin ay nagtanong-tanong kami na kung sino ba ang nakapulot ng manika. Hanggang sa may aling nagbigay sa amin ng manika. Ang aling ito ay may tulak-tulak na karaton na siyang ginagamit niya pang hanap buhay. Ang sabi ng matandang babae ay nakita niya ang manika sa basurahan. Sobrang dumi daw po ng manika nang makita niya. Halos wala daw pong kapintasan ng manika. Kaya naman ay naakit siyang kunin at balak niyang iregalo ito sa anak niya. Nag-offer naman po si daddy na babayaran niya ang matanda para ibigay lang ang manika dahil sobrang importante daw ito sa anak niya. Pumayag naman po ang matanda sa gusto niya dahil malaking pera po ang inalok ni daddy. Hindi niya po kayang kitain yun sa isang araw. Kaya naman hindi na nagdalawang isip ang matanda at ibinigay na sa amin muli ang manika. Pagkatapos po makita ang manika ay walang pag-aalinlangan si tita na dinala ang manika sa US. Opo, ibinalik na po ni tita ang manika. Ang ginawa daw po ni tita ay iniwan niya na lang ito dun sa bahay na pinagkuhanan niya. Ang bahay po pala na tinutukoy ni tita ay yung sa kapitbahay ng amo niya. Abandonado na daw po ito at wala nang nakatira. Haunted house na daw po. Simula po noon ay muling nagbalik ang sigla ni Kiza. Nag-aaral na ito at makikita mo na sa mga mata niya yung ngiti. At simula po ng pangyayari ngayon ay ayaw na rin humawak ni Kiza ng manika. Na-trauma na po ito. Sa ngayon po ay hindi na kami nakatira sa building na iyon dahil binenta na iyon ni na mami. Iba na rin po ang business ni daddy at nasa college na po pala ako. Nasa senior high naman si Carl at si Kisa ay high school na. Hanggang sa ngayon rin po ay gamit pa rin namin ang iPhone at PSP na regalo ni tita. Yun nga lang as ay digital camera na lang po mga iyon. Cinematic kasi ang kuha ng iPhone 5 ko. Maayos pa rin naman po ang buhay namin. Magtatapos na ako bilang nursing at makakapagtrabaho na. Pero malayo man po ang marating ko sa buhay ay may isa akong natutunan sa naging experience kong ito. Iyon ay huwag basta-basta tatanggap ng second hand. Lalo na kung hindi mo alam kung saan ang galing. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. At kung bago ka pa lang po sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.